Ayan, meron tayong 2023 model dito mga boss na Barako, no? For overhaul na. So, ipapakita ko sa inyo mga boss. Kasi meron dito nagkasabay, dalawang Barako to 2023 model. Testing. Magkait pa talaga ng tunog ito. Ha? O, ayan o. Bang ba yun ito? Ilan taon na po ito sa inyo ito? Yan, ito yung 4 overhaul mga boss. Yan yung tunog. Yan talaga. Ano pag biniyan na siling niya doon ano? Pag biniri. Ay, wala wala oh. Oh. Kahit i-fix mo yung silinyador, wala yan. Ano? Oh. Smooth siya. Yeah. Kira ng battery. Oh, yan oh, Barako 2 2023 model oh. Overhaul na oh. Oh. Batang bata oh. Yon, pinakabatang Barako 2 2023 model. Overhaul. Right. Oh, mga dahilan mga boss. Oh, isa sa factor bakit? Oh, waluhan to. Medyo mabigat yung sidecar. Kaya medyo napaaga yung pagka sira ng crank bearing. Pero kalimitan naman talaga yan. Kaya lang medyo maaga. So yan. Okay. Alright, overhaul yan, overhaul. So yun, isa pa yung factor mga boss ito, yung tumatagas ng engine sprocket, no? Syempre magbabawas siya ng langis. Pag hindi napansin, makaka-apekto talaga yan kasi kung titingnan na talaga mga boss, napakakinis pa nitong, kaya lang yun, may tumunog na kakaiba. So yan mga boss, yun, isa pa sa dahilan. At kasunod ito mga boss, syempre, overhaul, sama na connecting rod yan. Alam nyo kung bakit mga boss. Syempre, kahit yan ay ganyan palang katagal, pag hindi pinalitan ng connecting rod yan, bibilan lang yan siguro. O sabihin natin 1 taon or 2. Pero kalimitan talaga mga boss. Swerte na sa 1 taon niya kasi nabaklas. Pag kasi nagalaw na yan, hindi na yan tatagal lang, mas matagal pa. Kasi ang laki na ng clearance niya. May side ko na. Although bearing lang sa crank ang papalitan nito. Kaya lang syempre isang gawaan na. Saka syempre makikita naman natin yung sidecar niya back to back. 6. Pang-6 na tao yun. Mas mapipers at mapipers yan mga boss. Kaya lahat ng pwedeng palitan na mga boss. Tulad nitong clutch lining ano. Pag tinanggal natin to, sunog na to, panigurado. Kasi yun nga makikita natin doon sa match palang nung sprocket, tapos yung sidecar, napakabigat ng sidecar mga boss. Wala pang sakay, napakabigat na, lalo na kapag nagkaroon ng sakay. Kaya kailangan ma-match din to ng maayos yung kanyang sprocket. So dito mga boss, kinakalsa natin yung clutch housing mga boss, binabaklas na natin. So pagbunod natin ng clutch lining yan, ayan na, sunog na, matigas na yan. Syempre ito, papalitan na rin natin to.
makikita naman doon sa clutch plate na bumaga na. Kaya may bahagyang baga na mga boss. Kaya gagawin natin doon, sama na sa pagpalit yung clutch lining. So yun, di ba? Batang bata talaga ito. Kitang-kita nyo, napakalinis ng makina. So yun nga pala, sa mga meron kasi nagkomento sa akin, hindi raw gaano malinis yung pagkakalinis doon sa gasket nung in-overhaul ko nung nakaraan. Syempre yun ay nasa matandang motor na yun, siguro mga 14 to 15 years na yun mga boss. Syempre yung mga bakat na andun, pero pag mga ganito mga boss, napakasariwa nito. Syempre ang bilis nitong linisin. Okay, yun yung pagkakaiba nung matandang motor na kumpara dito sa mga batang motor. Makikita natin na malinis talaga yan. Kapag kaya nilinis ng konti, lalong lilinis yan. And yun mga boss, makikita nyo naman yung kanyang bushing sa idle gear, hindi gaanong gas-gas kasi mayroon itong electric start. Yan, yun yung kagandahan naman itong electric start, hindi siya nababalda yung bushing sa kicker. And yun, makikita naman natin yan, medyo madumi na yung ilalim ng makina. So siyempre gabi na, babaklasin ko lang to, bukas na lang yung linisan, saka yung paglinis ng mga gasket, bukas na rin yung buo, kasi ihahabol ko lang itong ma-press yung kanyang connecting rod saka yung crank bearing mapalitan. And sa ganito naman mga boss, ang pinakamaganda naman ito, syempre lalahatin na natin yung mga papalitan talaga para bumilang uli ng mas matagal. Kasi ito nga napakabatang motor pa nito, pero much better siguro kung pagkagawa natin ay bumilang to ng siguro mga pinakamababa 5 taon sana mga boss. Kasi yung 1.5 taon parang syempre parang nakakapanghinayang pa, kaya lang naandyan eh. Kaya kung gagawin natin to, mas maganda sana kung tatagal niya ng 5 taon pataas para makabawi-bawi naman yung may-ari. Kasi pagka umidad lang ito ng mga ganun nga yan, 1.5 taon, ay para bagang kahit ako ang syempre ako ang gagawa, parang gusto ko tumagal siya ng mas matagal pa talaga doon sa pagkakabuo sa factory. And yun, makikita nyo mga boss, hindi ko na muna nilinis kasi ang hinahabol nga natin ay mabaklas agad. So ang paglinis niyan mga boss ay kailangan maglaan tayo ng medyo mahabang oras kasi marami ng mga nakadikit na tuyong grasa. Diyan. Tapos yun nga, may mga magsasabi dyan na bakit papalitan agad ng connecting rod. Ay yun talaga, kasunod na yung masisira eh. Although ang sira talaga niya yung dalawang crank bearing, pero sinasabay na natin yun basta ganitong medyo mabigat yung laging karga. Kasi yan ay napwersa na yan. Hindi naman bibigay kung hindi nakaranas ng talagang medyo mahirap na paggamit. Kaya dito mga boss, ayan, pinabak na natin. So ito makikita. Sa transmission naman, yun ang aganda sa transmission naman ng Barako mga boss. Wala talagang, napakadalang na sira niyan sa transmission. Kaya overhaul lang to. Ang papalitan lang dito ay connecting rod sa dalawang crank bearing. And pagkatapos ng mga boss, syempre yung edge lining kanina, gusto rin isasabay na rin natin yun kasi para fresh na fresh si Barako 2023 model pag binuo natin. So yan mga boss, hanggang dito na lang muna.